Sama-sama po tayong manalangin, lumapit na may kababaang loob sa ating Diyos na buhay, upang sa ganon, ang mensahe ng Friday Gospel, ang binhi na gustong itanim sa atin ng ating Diyos, ay makamtan natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ka magpakailanman. Ama, marami pong salamat sa oras na ito. Muli, ang Piging Online ay pinagkakaloob mo sa bawat isa. Inihanda mo ang lahat at ikaw ay nag-iimbita ng mga panauhin. Nawa, Panginoon, maraming panauhin ang dumalo sa online piging upang sama-sama kaming mabusog sa espiritual na pagkain inihain mo. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Ama sa langit, buong puso po ko nagpapakumbaba
humihingi ng kapatawaran ng iyong lingkod. Gayon din po ang gagamitin yung daluyan ng iyong mensahe si Brother Jerry na dati. Panginoon, kami pong mga lingkod mo ay lumalapit sa iyo na humihingi ng kapatawaran. Ano man po ang aming nasabi, naikilos, naisip na nagdulot sa iyo na masaktan ka namin, magkasala kami, patawad Panginoon. Gayon din po lahat ng makakarinig ng Friday Gospel. Ano po man ang mga pagsubok na dinadala nila ngayon, in Jesus' name, Lord, ikaw po ang tumugon sa iyong mensahe sa araw na ito. At anuman ang mga gawa at paghahadlang ng dyablo sa pag-flow ng iyong message, Lord, in Jesus' name, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ay nire-review ko namin, Lord, sapagkat ikaw lamang sa Facebook Live na ito, ang gusto namin mabigyan ng parangal. Alam namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay naririto live na live. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Ang banal na Espiritu ang regalo sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu nawa natin at ang Espiritu ng Diyos ay magkaisa. Upang sa ganon, mabusog ang ating spiritual na kaugnayan sa Diyos. Makipag-usap tayo sa Kanya, manalangin tayo. Kami po ni Brother Jerry na dati ay instrumento lamang, Panginoon. Nawa, ikaw ang marinig namin sa live na ito. Ang live mong pagpapagaling sa aming mga spiritual na karamdaman. Ang mga alihan na demonyo sa amin na kapag kami gumagawa ng kasalanan. In Jesus' name, palabasin mo ang mga demonyong ito. Panginoon, lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Sama-sama po natin bigyan ng papuri ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid kong minamahal, kay Kristo ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus at si Beelzebul. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nagilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalaya sa mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin. Kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Beelzebul,
Sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong ngayon? Sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasanatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya, lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kay sa dati ang kalagayan ng mga taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. I-share po natin ang Friday Gospel. Yan po ay utos ng Diyos na dapat natin sundin. At sa mga oras na ito ay nagpapakain ng live ang ating Panginoon ng kanyang spiritual na pagkain ng salita ng Diyos. So i-share po natin yung pagkain spiritual na yan. Ako nga po pala Sister Angelica Dorde, isa po akong Katoliko. At ang layunin ng online na Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. Araw-araw po. Alam niyo po, yan po ay viral natin, ang salita ng Diyos. Since anytime naman Jesus will come, sana po naman tayo po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. At hindi naman po napakahirap i-share. Isang click lang, mai-share na po natin ang salita ng Diyos. And of course, ang araw na ito ay isang biyaya, ang mapapakinggan mong mensahe ng Panginoon ay isang biyaya na kahit pagsamasamahin mo pa yung pera dito sa salapi dito sa buong mundo, hindi natin kayang tumbasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya sana po magkaroon tayong ng desire na lagi itong hanapin ng ating espiritu. Amen. Maganda po ngayon yung ating gospel. Tungkol po yan sa kay Jesus at kay Beelzebul. Na talaga namang ang dami ng ginawa ng Panginoong Jesus ng mga himala, nagpagaling siya ng mga may sakit, yung mga naaalihan ng demonyo, pinalayas niya. Ano pa, ang dami no? Pero ang masakit sa kanya, napagbibintangan pa siya. Na yung kanyang power, kapangyarihan ay galing sa demonyo. So, ipagpapatuloy po ni Brother Jerry na dati, ang reflection po natin sa araw na ito, October 13, 2023, Friday Gospel, si Jesus at si Beelzebul ang pagbabalik ng masamang espiritu. So welcome po, magandang gabi brother. Isang pinagpalang magandang gabi sa iyo, Sister Angelica, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at mga makapagbubukas nitong ating virtual broadcast sa regular broadcast or daily gospel. Anong pamagat nito, Sister Angelica? Si Jesus. Si Jesus at si Beelzebul. Ayun, okay. So saka po yung may karuktong pa yun, ang pagbabalik ng masamang espiritu. Ayun. So, dahil nga po ang atin pong Santa Iglesia ay nagsiselebrate or siniselebrar po natin ngayon ang ika-100 at ika-5 or 105 celebration ng fiesta ng Our Lady of Fatima
Portugal. Yan. At ito po ay naganap noong 1917 yung mga pangyayaring ito. So may the Blessed Mother, Our Lady of Fatima, pray for us para po ay maging matagumpay tayo sa atin pong buhay pakikibaka. Samantala, meron na po tayong 20 sandali makalipas sa ganap na alas 6 ng gabi. So ako po ay magbibigay ng time check kasi ako po ay matatapos sa aking paksa ng mga alas 8:30. Yun. Mukhang kinakabahan sila. Okay, so atin pong tingnan ito pong ebanghelyo na ating binasa ngayon. At hindi ko alam bakit nagkasabay-sabay po yung mga pangyayari't nagaganap. Giyera sa Israel, tapos ngayong araw ng Biyernes pa ay ika-13 sa buwan ng Oktubre. Sabi nga nila, Friday the 13th. Wow! At dito po natin mapapansin yung mga nakasanayan ng iba, maging sa mga mananampalatayang Katoliko, yung tinatawag na mga pamahiin. So, itatakel po natin ito, kaugnay po sa ating ebanghelyo patungkol sa pagpapalayas ng ating Panginoon sa masamang espiritu, at siya po ay napagbintangan pa na siya ay ama ng mga ama ni Beelzebul. So nakakalungkot na tayo po na mga mananampalataya ay kinakailangang maging aware, maging equipped pagdating po sa tinatawag na spiritual warfare. Spiritual na pakikibaka. Ayun, naka-full screen pala ako. Gandang lalaki ko pala. At dahil nga po ay masilan po yung paksa about demonology or spiritual warfare or spiritual liberation. So, I don't know kung maibigay po natin ang mga ilang pointers po about the exorcism ministry, sapagkat ang inyo pong abang lingkod, hindi man ako pari, hindi man ako exorcist, ngunit ang tawag po sa aming mga aktibo sa ganitong uri ng ministry ay lay counterpart or deliverance lay minister. Yan. Kung mayroong lay minister of the Holy Eucharist, ay meron din pong deliverance lay minister. Okay. Ngayon, ang mabigat doon sa bahagi ng ebanghelyong binasa, kapag ang masamang espiritu ay lumabas na sa isang tao, ito po ay pagala-gala sa ilang, at kapag sa kanyang pagbabalik doon sa tao na kanyang sinaniban, ay malinis, ay sasabihin niyang babalik ako. At magsusundo pa siya ng 7 higit na mas masama kaysa sa kanya. Kaya sabi ng ating binasang ebanghelyo, kaya't ang kalagayan ng taong iyon ay lalong nagiging masama kaysa sa dati. So, ang tawag po natin dito sa bahaging ito, pag pinag-usapan po natin ang spiritual warfare, ay retaliation. Yan. Nagre-retaliate. Kasi pinalayas siya, pinakialaman siya. So hindi siya natutuwa na dati ay kakampi siya, dati ay nandoon lang siyang kapiling nung taong sinasaniban niya. Kasi meron tayong tinatawag na walking possessed. May mga tao po na tingin natin ay normal ang kanilang buhay, normal ang kanilang pang-araw-araw na kilos. Ngunit ang hindi natin alam ay sila po ay inaalihan or sinasamahan ng masamang espiritu. So ang tawag doon ay walking possessed.
Sino po yung mga taong ito? Baka hindi natin alam, tayo na pala yon. Ano po? 100% yung mga taong tinatawag nating walking possessed ay ito yung mga taong talagang nagpa-practice ng 100% witchcraft practitioner. Halimbawa, ang mga manggagamot, mga babaylan, mga sa amin bala sa Ilonggo bala ginatawag nga Ceruano kag mga mediko bala ano sa mga Ilonggo ano po. Sa mga kababayan natin mga Cebuano gitawag nga mananambal. Yan. So ang tawag po ng ating mga exorcist dito ay walking possessed. Kasi sila po ay aware sila sa kanilang ginagawa. Aware sila doon sa kanilang mga ritual na ito po ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't sa bawat sandali ng kanilang buhay, kapiling nila or mas lalo pa nilang tinatawag na sila ay samahan nitong mga masasamang espiritu na ang tawag nila ay gabay. Wow! Meron po kami mga ilang naging pasyente sa ministry na nagsuko ng kaniyang mga paraphernalia or mga gamit sa walking possessed, mga taong ang talagang 100% na nagpa-practice po ng witchcraft yun. So, nakakalungkot po dahil kapag dumating na po yung sandali na ayaw na nila. Bakit ayaw na nitong mga taong ito, itong host na ito? Kasi dumarating ang sandali na hindi na nila magagampanan yung kanilang ritual o nire-require nitong mga demons na ito. Kaya ang nangyayari, sila po ang nginangat-ngat at nilalabanan na po ng mga demons, ano po. So, dati, hindi nakikialam, kaya ang tawag po dito, bukod sa walking possessed, ay dormant spirit. Dormant spirit. Parang mayroon kang account sa bangko, pero ikaw ay hindi mo nagagalaw yung account mo, walang activity, walang deposit, walang withdraw, ganon. So, susulatan ka ng bangko at sasabihin ng bangko ang iyong account ay dormant. Gayon din sa spiritual na aspeto na nagiging dormant po ang mga spiritual forces na ito sa ating buhay. Nandyan sila pero hindi sila nangingialam. Nandyan sila pero walang problema sa kanila. Pero sa sandali na ito po ay kinalaban na nung host, nung tao, ano po, ay nagagalit na ito at sila na po ang nginangat-ngat o nginangasab. Or kaya may mga requirement ang mga panggagamot nila na ganito dapat ang gawin. May ritual sila kapag Biyernes ng hating gabi, may ritual sila kapag Biyernes Santo, ganon. At pag hindi na nila na ibibigay ang ritual at mga hain, mga handog, ano po, ang pinaka-highest offering sa mga demons ay ang bloody sacrifice. Kaya, ingat po tayo sa mga ritual na kapag nagpapatayo ng bahay ay mayroong bloody sacrifice katulad ng padugo. Ano po? Malaking building, abay dugo na ng baboy. Malaking tulay, abay dugo na ng tao. Ano po? Meron po tayong alam na ganyan na ginawa ng mga panday, ng foreman, o maging ang mga engineer ay naniniwala na ang kanilang structure na itinatayo ay hindi nagiging hindi siya nagiging harmful sa mga panday kasi may mga pagkakataon na yung mga panday nagkakasakit, yung mga bulldozer, backhoe nasisira, yung mga equipment, ano po. So para daw ay hindi sila ay galawin, kailangang may mga bloody sacrifice. Ayan. So ngayon, kapag ang taong nagpa-practice nito ay naging aktibo na sa gawain ng Diyos sa simbahan, ilan na po ay
I avoid mentioning names, hindi ko babanggitin yung pangalan at pangalan ng mga community na ilan sa kanila ay pumupunta sa ating opisina, sa ating ministry para ihumingi ng payo kung ano ang dapat gawin. Ito yung problema nila. Sa tagal-tagal na nila, ay kung kailan pa sila naging aktibo sa paglilingkod sa kanilang ME community, ay doon pa sila nagkaroon ng paranormal manifestation sa bahay or demonic infestation sa mga bagay, sa kwarto, pati sa mga hayop po nila. Infestation po tawag doon. Ano po ang nangyari? Bakit nagsimula yung ganitong paranormal problem sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya? Mula nung sila ay naging active as member ng charismatic community. Anong kinalaman? Ganito po yon. Nung tinatanong ko sila para malaman ko kung ano ang mga naging dahilan para sila ay magkaroon ng ganitong problema, tawag po natin dito ay demonic portals or entries, ay nalaman ko na sila pala ay may kulang sa sakramento. Ang tanong ko sa kanila, kayo po ba ay regular na nagsisimba? Ay, opo. Kayo po ba ay nagkukumpisal? Sorry. Ay, opo. Tuwing kami ay mayroong healing mass sa aming community, may pari po kami nagmimisa, nagkukumpisal po kami. Wow. So, kayo po ba, another tanong ko, kayo po ba ang mga anak ninyo at mga apo sa bahay ninyo ay binyagan? Ay, opo, binyagan po. Yan. Kayo pong bang dalawa ay kasal sa sakramento ng matrimonyo sa simbahan? Ay, opo. Ang nagkasal po sa amin ay judge pa nga na kamag-anak ng mister ko. Wow! Judge na kamag-anak ng mister. Sa madalit sabi, hindi sila nagpakasal sa pamagitan ng sakramento, hindi sila tumanggap ng sakramento ng kasal sa simbahan kasi judge pa nga yung nagkasal. Oy, kahit sinong judge, kahit pa yan si Joe Biden ang nagkasal, hindi po sakramento ang tawag doon. Pwede nating tawaging civil, yan. Or legality, pwede niyong magamit. Pero hindi yan sakrament. Ano po ang nangyari? Nung sila po ay naging active na sa community, halimbawa, na-assign sila sa prayer meeting or prayer leader, maglilid sila ng parang pray over sa mga handog o prayer request. Ganito yung dasal. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang iyong pagtugon sa aming mga kahilingan at anuman ang mga masamang espiritu na nahumahadlang sa aming mga kahilingan ay sawayin mo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Aba. Ayun na po ang naging dahilan na sila po ay, yes, that's mortal sin. Without the sacrament of matrimony, mortal sin po yun kasi hindi po yun sakramento. Kahit ba kung sino mang judge ang nagkasal diyan. So maganda po na kinasal kayo sa munisipyo, sa judge, sa mayor, mas higit ninyong priority ang kasal po sa pamagitan po ng sakramento ng matrimony. Ayan. Yan po ang pinaka-shield po natin. So what happened? Ito pong mag-asawang ito ay nagkaroon ng demonic retaliation, problem sa kanilang, yes, kahit po yung communion ay bawal sa mga hindi kasal. Ayun. So, para ba sinasabi ng demons, teka, sandali, okay na kami, maayos na tayo, wala namang problema, hindi naman namin kayo ginugulo. Abay ngayon, lumalaban na kayo. Wala silang sacrament of matrimony. So, lumaban na sa kanila. So ito pong mga dormant spirit, lalo na yung kanilang magulang ay mga manggagamot somewhere sa isang probinsya, ayun. So lumalaban na ngayon sa kanila.
So yun po ang dahilan sa atin pong ebanghelyo, ang isang masamang espiritu ay nagbalik, abay maghahakot pa ng mas pito na mas masama kaysa sa kanya. Kasi tayo po ay wala sa grasya ng Diyos. So sikapin po natin na tayo po ay nasa grasya ng Diyos, dahil ang grasya ng Diyos ang siyang tanging shield protection po natin laban sa gawa ng kadiliman. Okay? So pakaingatan po natin ano ba ang mga bagay na humahadlang sa atin para ay makamit natin ang grasya ng Diyos o ang divine protection ng Panginoon. Mas naisin ko po na ibahagi sa inyo ang Catechism of the Catholic Church number 2111. Okay, ito po. Catechism of the Catholic Church number 211. Basahin ko po. Ayan. Superstition is the deviation of religious feeling and of the practices this feeling imposes. It can even affect the worship we offer to the true God. When one attributes an importance in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary, to attribute the efficacy of prayer or of sacramental signs to their mere external performance, apart from the interior disposition that they demand, is to fall into superstition. Kaya, tama po yun. Ayusin natin yung atin pong sarili, kumpleto tayo sa sakramento, para po tayo ay maging active servant sa atin pong parokya. Dahil delikado po, ayan. Ngayon, ito pong ating katisismo na kung saan ay sinasabi, ang katuruan ay, ito mas matindi ito, Ayan. To attribute the efficacy of prayer or of sacramental signs to their mere external performance, apart from the interior disposition that they demand. Kahit anuman ang gawin nating pagiging aktibo sa simbahan, nawawala ng saysay ang mga bagay na ito kapag wala po tayo sa grasya ng Diyos. Kahit anong mga sacramentals pa ang pwede nating isuot. Meron akong kakilala, I will not mention, kaya lang medyo adik-adik kasi ito ng shabu Abay, 3 pirasong Santo Rosario ang nakakuwintas sa kanya. Oh my God. So anong tawag dito? Apart from the interior disposition that they demand. Ang sacramentals po ay merong dinidemand sa atin. And we are duty bound to respond according to the demand that the sacramentals meron tayo. Hindi po pwedeng ang dami nating sacramentals ngunit hindi tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwedeng ang dami nating activity sa gawain ng simbahan, sa community. Hindi po pwede yung masipag tayong servant sa ministry, sa mga community na saliwa yung ating ginagawa. So meron pong spiritual discrepancy. At ito po ay nagiging portal or nagiging entry point ng mga demons. Para tayo ay balikan. At maaring magdala pa siya ng 7 higit na mas masama sa kanya. I will not mention the name of this person, Kasi nalungkot man ako na pinapaalalahanan ko siya na yung kanyang ginagawa ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ano nangyari? Yung kanyang mga anak ay dinala niya doon sa isang Japanese witchcraft practitioner at pinabuksan ang third eye nung kanyang mga anak doon sa Japanese witchcraft practitioner. Itong taong ito ay napakagaling na preacher.
nako, talagang kapag makinig ka sa kanyang pagpipreaching, talagang matutuwa ka, magaling, matatawa ka, maiiyak ka. Ang galing na preacher. Pero alam niyo po, mayroong spiritual discrepancy. Ganon yung kanyang lalim ng paniniwala sa mga occult practices, sa mga tinatawag nating mga Illuminati rituals, o kaya iba't iba pang mga unholy ties, links, bondages, at pati na rin yung hereditary curses na posibleng meron ang bawat isa rin sa atin. So, mga kapatid, maganda po na meron po tayong mga activities sa simbahan. Active po tayo sa evangelization, pero please, laliman po natin sa pamagitan po ng pagtanggap ng mga sakramentong kulang pa tayo. Biruin mo, may apon at lahat ay hindi pa nagpapakasal. Biruin mo, sinasabi nilang judge pa nga yung nagkasal sa amin. Oh my goodness, nakakalungkot yan mga kapatid. Active servant, katoliko, and yet, meron po tayong spiritual discrepancy. So, ito po yung atin pong katisismo na bahagya lang po nating pinagnilayan sapagkat kulang po yung ating oras. Siguro, sa mga susunod na pagkakataon, ako ay makapagbahagi muli dahil marami pa po tayong dapat mapag-usapan. Lalo na itong darating na undas, ay nako, yung mga alay-alay sa nitso, mga alay-alay sa altar ng mga pagkain, yan ay tinatawag itong superstition. Deviation from the real or authentic worship na para sa Diyos. Bakit po kaya ayaw nila? Ito yung problema sa ating panahon. Marami pong mga Katoliko na hindi lumalalim sa katisismo ng ating Santa Iglesia. Kaya napakahalaga lahat ng mga laiko, mga preachers, please, balikan po natin ang Catechism of the Catholic Church. Himayin po natin sa marami nating mga kapatid. Ang dami po nilang hindi alam sa basic about the Catholic teachings. At ito po ang trabaho ng dyablo na tayo po ay iligaw, to dilute o kaya ay to desecrate what is holy. Kapag na-desecrate po natin, yon desecration, grabe ngayon yung desecration, yung si Pura Luca, dinidesecrate niya yung panalangin ng Ama namin. Kaya payo ko sa kanya, Pura Luca, dasalin mo ng totoo yung Ama namin. Huwag yung binababo yung dasal ng Ama namin. At tiyak, magkakaroon ng blessing sa buhay mo sa halip na ikaw ay makulong muli. So pray by heart sa ating mga dasal, lalo na ngayong October, Holy Rosary, dasalin po natin ng may pagmamahal with all reverence. Sa pagtanggap po natin ng sakramento, lalo na ang kumpisal, kailangan hindi desecrated confession. Paano naging desecrated confession? Hindi tama ang pagkukumpisal po natin. Lalo na kapag may itinatago tayong paboritong kasalanan. So, walang validity ang absolution kapag tinatago natin yung mga kasalanan natin sa pari kapag tayo nagkukumpisal. Tumatanggap tayo ng banal na komunyon, desecrated pa rin kasi nasa mortal na kasalanan. Tumatanggap tayo ng Holy Communion, desecrated pa rin ang sakramento ng Eucharistia kasi hindi tama yung ating pakikibahagi sa banal na misa. So, marami pa po tayong dapat palalimin sa ating pananampalatayang Katoliko. My dear preachers, Catholic lay preachers, wag na po yung mga prosperity gospel na yan na kung kani-kaninong ginagaya natin ay para ay maging tayo sa maging
maging click tayo at habol-habulin ng mga community. Gusto ko yung ganyang preacher kapag nag-talk siya, more about blessing, more about money, more about prosperity, etc. Teka, yan po ay hindi po mababasa sa Catechism of the Catholic Church, yung prosperity gospel. Ang mababasa sa Catechism of the Catholic Church ay love thy God above all. At tayo po ay manangan sa itinuturo ng ating Santa Iglesia, ang katisismo, na ito po ay nagiging konkreto mula sa banal na kasulatan kasi ito po ay naging official teaching ng ating Santa Iglesia. So mga kapatid, nag-overtime po ako ng 5 minuto. So sana po ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon, gabayan ng Panginoon at bigyan pa ng iba yung karunungan at pagmamahal sa sakramento ng ating Santa Iglesia at sa doktrina or basic catechism of the Catholic faith. Pagpalain tayo ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Sister Angelica. Hanggang sa muli. Maraming pong salamat, Brother Jerry, sa muli. Okay. Apo. Okay. So, yan po si Brother Jerry na dati. So, okay. So, malalaman natin na talagang ang mensahe ng Panginoon, lalo na sa mga naglilingkod sa Diyos, yung mga preacher, pare, madre, pastor, o lector commentator. Ang mensahe na ito ay sa mga naglilingkod, una sa lahat, nasabi nga ni Brother Jerry na lingkod tayo ng lingkod sa Diyos, di pala tayo kasal. Isa sa mga sakramento ay ang matrimony o yung pagpapakasal. Kaya lang, ang panahon kasi natin, akala natin, pag pagpakasal dapat maraming pera, handaan, malaki. Hindi po. Pwede po tayong mag-approach ng pare at humingi ng tulong kung kailangan na maging simple. Ang pagpapakasal, ang mahalaga, yung grasya. Kamukha sa amin, may share ko lang. Yung asawa ko, lay minister, member ng Knights of Columbus. Ako din, naglilingkod sa Panginoon. So, nagpakasal muna kami. Nagpakasal muna kami bago kami naglingkod. Kasi, ang mahirap yung naglilingkod ka sa Panginoon tapos wala ka ng sakramento ng kasal. Hindi mahirap yun talaga. Sabi nga yung demonyo, talagang babalikan tayo niyan Kasi ayaw niya tayo na mapunta sa Panginoon At alam natin ng demonyo Hindi lang isa yan, marami yan. Demonyo ng galit, demonyo ng inggit. Sa buhay lang natin ngayon isang katerba demonyo Hindi lang natin nakikita. Kasi, ang akala natin nasasapian ng demonyo, yung mga lumulutang, nanglilisik yung mata, yung malaki boses, yun ang alam natin napoposes. Pero hindi po. Tayo, kahit sino tayo, napoposes po tayo ng demonyo kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Di ba, pag nagagalit ka, nalilisik yung mata mo sa kagalit mo, tumataas yung boses mo, kung pwede lang ibalibag mo, nasasapian tayo ng demonyo. Kaya kailangan, in Jesus' name, i-cast out natin yun. So, kailangan natin talaga ang mga sakramento na ibinigay sa atin. Yung 7 sacraments na yan, yung confession, marami, baptism. So, kailangan gawin po natin yan, ayon sa kalooban ng Panginoon. At alam natin na ang demonyo, talo na yan. Talo na siya, mula nung magkatawang tao ang Panginoon, namatay, inilibing, muling nabuhay. Jesus Christ, sa victorious God, talo na si Satanas. Nagkakaroon na siya ng chance na manalo kasi pinagbibigyan natin. Hindi niya tayo mapipilit kung ayaw natin gumawa ng mabuti. Kaya lang, kung patuloy natin susundin yung ating free will at nagiging sanhi pa tayo ng pagkakasala ng ating kapwa, talaga tuwang-tuwa si Satanas. Kaya tayo napapasok. Kasi, tama nga yung sinabi ni Brother Jerry na ang giyera ngayon sa Israel. Nakakatakot, diba? Kapag yun ay napanood mo sa news,
Nakakatakot. Kasi mahirap ang giyera ang resulta Tagutom, patayan. Kapatid, simula nang magkasala si Eva at Adan, araw-araw na may spiritual warfare tayo. Akala lang natin, yung tsunami, yung bagyo, yung digmaan, yun ang nakakatakot sa buhay. Hindi. Katawang lupa lang yun ang papatayin. Pero tayo, sa moment na ito, meron tayong digmaang spiritual. Na ang kalasag natin dapat ang salita ng Diyos. Ano yung panlalaban natin sa Diablo? Hindi natin nakakita ang Diablo. Kaya huwag tayo pakampante. Naakala natin, bahala sila mag-guerrilla sa Israel, basta kami, may makakain kami dito, malusog ang pamilya namin. Hindi. Bawat kasalanan na ginagawa natin, nasa digmaan tayo. So, kailangan natin ng salita ng Diyos. Para bawat battle, bawat pagsubok, bawat tukso na magdadala sa atin sa kasalanan, mapagtagumpayan natin in Jesus' name. Amen. Yan ang pagtuunan natin kasi ang papatayin niyan hindi katawan, lupa. Kundi ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Gusto mo ba na mapunta sa impyerno? Masyado tayong kampante. Okay lang, wala ako inaanong tao sinasaktan ganyan. Hindi natin alam ang sinasaktan natin lagi ang Diyos. So, sana po ma-inspire tayo sa mabuting balita na itong demonyo na to talo na, pero nananalo lang kasi pinagbibigyan natin yung libre na free will na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi natin ibinabalik sa Panginoon. God's will, ang ating paghariin sa ating buhay. Para yung demonyo na yan laging nakaabang lang na parang leon. Titingnan lang niya kung kailan siya papasok sa buhay natin. Amen? Pero ito po bago ko po isara ang live na ito, tandaan po natin ang technique ng Panginoong Jesus pagdating sa tukso. Yung ginawa niya sa ilang, yung tukso na anong sabi ng Diablo sa bandang huli, pangatlong tukso, na bibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo sa mundo. Mga material na bagay, kaharian, ganyan. Sumamba ka lang sa akin. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Nasusulat. Nung pinapagawa sa kanyang tinapay, yung bato, yung tinapay, anong sagot niya? Nasusulat. Ganun po tayo. Kapag tayo po ay gustong tinutukso ng Diablo, lagi natin sabihin, sinabi ng Diyos, nasusulat. Kaya mahalaga po na nadidiligan lagi ang ating spiritual life. Hindi po pwedeng puro tinapay lang nabubuhay. Hindi. Dapat sa salita ng Diyos. Dapat kailangan naririnig natin yan. Kasi yan ang panglaban sa Diablo. Teka, sabi ng salita ng Diyos, ibigay ng kaaway, ipanalangin sila. Kung hindi ka nakakarinig, anong gagawin? Ngipin sa ngipin. Ngipin sa ngipin. Gaganti tayo. Nawa, bago dumating ang Panginoong Jesus, ay araw-araw nakakalaban tayo sa spiritual battle na ito. Para yung mga demonyo na yan, na talagang gusto tayo isama sa kaharian nila sa impyerno, ay hindi magtagumpay. Amen? Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang lahat. Nawa, pahalagahan natin ang kaligtasan. Nawa, pahalagahan natin yung pagkakataon na ibinigay ng Panginoong Jesus na makalapit tayo sa Diyos. Kasi pagka natapos na ang, yung buhay natin or second coming, at hindi pa rin tayo nagbalik loob sa Diyos. Mahalaga pa rin sa atin yung mga material na bagay na mas nauuna pa yung kaysa sa Panginoon. Magsisisi tayo sapagkat hindi lahat tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yun lamang tumutupad sa kalooban ng Diyos. Karoon po tayo ng closing prayer. Ang masalangit, maraming pong salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin para makarinig ng iyong mabuting balita. Tunay nga, Panginoon, na ang daming ginagamit ang demonyo para kami magkasala. Maaring ang aming asawa, anak, biyenan, kaibigan, kapitbahay. Hindi lang tao, Panginoon, kundi kahit mga material na bagay ginagamit ang demonyo. Nawa, Panginoon, mapagtagumpayan namin ang mga demonyong ito. Na kung tutuusin, wala nang kapangyarihan sa amin. Ikaw, O Lord, ang lumuklok sa aming espiritu upang sa ganon
lagi naming mapaglabanan ang mga gawa ng dyablo. Tanggalin mo, Lord, sa amin ang pride na kung saan yan ang naghari sa demonyo, kaya siya sumuway sa'yo. Lord, dalangin ko na ang bawat taong may problema sa pagsubok, mga sakit, kakulangan sa material na bagay, may problema sa pamilya, in Jesus' name, Lord, ikakasa out ang mga masasamang demonyo na yan. Demonyo ng sakit, demonyo ng galit, sapagkat mahalaga, Lord, ang spiritual na pagpapagaling mo, sapagkat marami kaming spiritual illnesses. Ang kagalingan, anuman ang sakit spiritual na mayroon ka ngayon, ilapit mo sa Diyos upang anumang demonyo na umaali, pumpasok, nagpaposes sa atin, ay maalis sa pangalan niya. Upang sa ganon, lagi tayong handa sa lahat ng panahon. Tanging kaharian naman ng Panginoon ang gusto nating marating. At ang demonyo, natalo na. At matatalo pa uli sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya huwag kang matakot. Bagkus, pag-asa, pag-ibig, at pagiging masunuring anak ng Diyos ang ating pagbabawin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Amen. So, announcement po, ang daily Word of God, Daily Gospel ay mula Sunday to Saturday. So, pwede niyo pong panoorin ng mga replay ng Gospel. Punta lang po kayo sa Facebook account ko or YouTube channel ko na Angelica Dorde. O kaya, PM nyo po ako kung gusto niyo mag-request ng mga panalangin o kaya maging member ng group chat ng Word of God. At may pahabol na message si Brother Jerry, yung sinasabi niyang beware of dormant spirit. Tama po. Lalo na tayong mga naglilingkod sa Diyos. Ako, si Brother Jerry, mag-ingat po tayo. Kasi tayo ang paboritong lapitan ng demonyo. Mahirap po kasi na preacher ka pero nangangalunya ka pala. Tinatago mo lang yung kasalanan mo. O kaya preacher ka, nananakit ka pala ng asawa. Yung bang pakitang tao lang. Sabi nga ng Panginoong Jesus parang ano ba yun? Yung ano ba yun? Hindi atauli. Puntod na puti lang sa labas yung pintura pero sa loob puno ng kabulukan. Yan ang gustong-gustong pasubukin ng demonyo, no? Yung espiritu natin talagang, nakakatakot. Kung tutusin talagang nakakatakot. Seryosohin po natin ang mensahe ng Panginoon. So, magandang gabi po, Sister Sevilla, Brother Jerry Viray, Brother Abel Mabanag, Brother Rapil Roman, at sa lahat po ng makakarinig pa ng mabuting balita. Pagpalain kayo ng Panginoon at nawa laging mag-alab ang alam mo yun, yung pag nagugutom ka spiritual, physical, gutom ako ngayon, kain ka agad ng kanin, hanap ka agad ng pagkain. Sana panalangin ko, gayon din ang salita ng Panginoon. Yung gospel everyday, hinahanap natin, yung bang hindi kumpleto,
yung araw natin kapag wala yung gospel na yan. Hindi lang po dito sa Facebook online ko, no, na ginagamit ko naman to for the glory of the Lord. Pwede kayo manood sa YouTube. Kung sino gusto niyong paring panoorin, meron yung daily gospel Kahit saan, basta magkaroon tayo ng desire. Amen? So, share the daily gospel. Isa sa mga paraan na maibabalik natin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ayan. Yan po yung dahilan kung bakit sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, ang inyong lingkod ay araw-araw na nagpapagamit para ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat yan naman talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay pumunta rito sa langit. Okay? So, maraming pong salamat. To God be the glory.